Isang nakakayanig na pahayag ang bumulaga sa mundo ng showbiz matapos magsalita si Rockelia Pangilinan, dating miyembro ng Sex Bomb Girls, tungkol sa kanyang nalalaman umano tungkol sa tatlong haligi ng noontime television, sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey De Leon, TVJ. Sa isang eksklusibong panayam, ibinunyag ni Rockelia ang ilang detalye na aniya'y matagal na niyang tinak sa dibdib ngunit piniling itikom sa loob ng maraming taon dahil sa takot at respeto sa mga nakatataas sa industriya. Ayon kay Rockelia, hindi madali ang pagpasok at pananatili sa mundo ng showbiz, lalo na sa mga panahong nagsisimula pa lamang ang Sex Bomb Girls bilang regular dancers sa Itbulaga. Inamin niyang marami silang pinagsikapang lampasan noon, mula sa matinding training hanggang sa pakikitungo sa mga direktor, producers, at maging sa mga host. Ngunit nang tanungin kung ano nga ba ang tunay na dinanas nila sa loob ng programa, unti-unti niyang inilantad ang mga bagay na aniyay, matagal nang pinagsisikapan itago ng ilan. Hindi ko gustong sirain ang kahit sino, panimula ni Rockelia sa mahinahong tinig, pero dumating na sa puntong kailangan kong maging totoo. May mga pangyayaring hindi alam ng publiko, mga sitwasyong hindi dapat nangyari, pero pinili naming manahimik noon dahil alam naming wala kaming laban. Sinabi ni Rockelia na may ilang pagkakataong nakakaramdam sila ng hindi pantay na pagtrato, lalo na sa mga panahong nagkakaroon ng isyu sa pagitan ng ilang miyembro ng dancers at production staff. May mga pagkakataong kapag napagsabihan ka ng isa sa kanila, tapos na. Kahit wala kang kasalanan, wala ka nang magagawa, dagdag niya. Hindi mo pwedeng kontrahin, dahil pag ginawa mo, malaki ang posibilidad na mawala ka kinabukasan. Bagamat naging maingat sa kanyang mga salita, hindi maitago ni Rockelia ang bigat ng kanyang damdamin habang binabalikan ang mga panahong iyon. Ayon sa kanya, may mga insidenteng hindi na niya kailanman makakalimutan, mga pagkakataong nagpaiyak, nagpatakot, at minsan ay nagpasuko sa ilang miyembro ng grupo. Marami sa amin ang umiiyak sa dressing room, pero pagkatapos noon, lalabas kami sa entablado at magpapanggap na masaya. Ganon ang showbiz, lalo na noon, ani Rockelia. Nang tanungin kung may kinalaman ba rito sina Tito, Vic, at Joey, maingat niyang sinabi, hindi ko sinasabing sila mismo ang may kasalanan, pero malinaw na alam nila ang mga nangyayari. At sa mga panahon na kailangan naming ng tulong, parang walang gustong makialam. Dagdag pa niya, minsan, may mga naririnig kang biro na hindi mo alam kung tatawanan mo o iiyak ka. Pero dahil veteran sila, wala kang karapatang sumagot. Ang mga pahayag ni Rockelia ay nagbigay ng mas malalim na dimensyon sa mga naunang revelasyon nina Julia Clarete at Ruby Rodriguez. Para sa marami, ito ay tila kumpirmasyon na may kultura ng takot at tahimik na pang-aabuso na matagal nang umiiral sa loob ng programang minahal ng sambayanan. Mabilis na kumalat ang mga video clip ng panayam ni Rockelia, at sa loob lamang ng ilang oras, umani ito ng milyon-milyong views at libo-libong komento. Ang iba ay nagpahayag ng simpatsya, sinasabing, matapang siya sa wakas, habang ang iba naman ay nagsasabing,
baka ginagawang isyo lang ang mga normal na pangyayari sa trabaho. Ngunit sa kabila ng mga magkakaibang opinyon, hindi maitatangging malaki ang epekto ng kanyang mga pahayag. Ayon sa isang insider na dating bahagi ng production team, hindi na ikinagulat ng ilan ang mga sinabi ni Rockefeller. Matagal na naming alam na maraming hindi nasasabi noon. Maraming umiiyak sa likod ng stage pero hindi pwedeng magsalita dahil takot mawalan ng trabaho, sabi ng source. Habang lumalakas ang boses ng mga dating The Barkads na nagsasalita, lalong nagiging tahimik ang panig ng TVJ. Ayon sa ilang ulat, nagdaos umano ng pribadong pagpupulong ang tatlo upang pag-usapan kung paano nila haharapin ang mga patuloy na akusasyon. Hindi sila sanay sa ganitong klase ng ingay. Pero ngayong lumal